Good day everyone. My name is Lian Carlo F. Ulsa and I'm here to report life cycle of fire theory. So, there are 7 ignition sources of fire and the first one is current flow through a resistance. A current flowing through a resistance can cause fire if the resistance generates too much heat due to high current or poor heat dissipation, which can ignite nearby flammable materials. So, ang nagpo-flow daw po sa isang kable, kapag daw po sobrang taas ng kuryente or sobrang high voltage na hindi na kinakaya ng nagpo-protectan na cable sa kanila or sobrang hina ng dissipation ng kable ay pwedeng pag sumabog yun, mag-i-ignite yun, mag-cause ng sunog sa mga flammable materials. At next naman po natin ay number 2, arcing. Arcing can cause fire by producing intense heat and sparks when electricity jumps between 2 points, which can ignite surrounding flammable materials or damage insulation, leading to further electrical hazards. So kapag daw po, ayan po, dalawang kable, ay yung arcing daw po, ayan po, nakapag ganun, nakikita nyo naman po, kapag po sobrang lakas po ng nangyaring arcing, ay pwedeng makadamage or pwedeng makasunog ng vulnerable na material sa sunog. Number 3, sparking. Sparking can cause fire-generating high-temperature sparks that can ignite nearby flammable materials such as paper, wood, or fuel vapors. So, ang sparking daw po ay halimbawa na lang po ay may nagwe-welding kapag po may gasolina sa tabi niya at ang tumurit yung spark doon ay magkakos daw po yun ng sunog. So, number 4 is static. Static electricity can cause fire when a spark is created during the discharge of built-up electrical charge, igniting flammable substances like gases, vapors, or fine dust in the environment. So, ang static po, kapag po nag-collide ang dalawang bagay, ay magkakaroon po ng static fire by delivering an intense electrical discharge and metal ang nag-collide at nagkaroon ng spark. Tapos may gasolina sa surrounding niya, ayun po magkakos ng fire. And 30,000 Kelvin when it strikes a flammable objects like a tree, building, or dry vegetation, igniting them instantly. So, familiar naman po tayo dyan. Nakakita naman po tayo ng mga video ganyan na kapag tumama ang isang kidlat o yung kidlat sa puno ay biglang mag-i-ignite po agad dahil sobrang lakas at init po ng lightning. Number 6, volcanic eruption. A volcanic eruption can cause fire when hot lava, volcanic bombs, or pyroclastic flows ignite vegetation, buildings, or other flammable materials in their path. So, sobrang imposible po na hindi maglilihab yung dadaanan ng lava kasi nakikita man po natin na kapag po dinaanan ng isang lava ang bahay o vegetation o kahit ano man yan ay maglilihab. Pero na lang sa tubig. Next po. 7. Open flame. An open flame can cause fire by directly igniting nearby flammable materials such as plastic, paper, fabric, wood, or gas when it comes into contact with them. Excuse me, hindi po plastic. At ang open flame po ay example po ng grill sa barbecue. Kapag po nag-grill ka at yung upos nun ay umangat tapos may flammable na materials po sa paligid ay yun po ang magkakos ng fire. At next naman po natin, yan po ang ignition source o syempre yung apoy sa kung saan nanggagaling yung ignition, yung apoy. At kapag po yung material na vulnerable sa apoy ay magtataas yung temperature niya, maglilihab o magbabaga o mag-smoldering, ay magkakos po yan ng vapor produced. Ayan po. At kapag po nagkaroon na ng usok, ay hahalo na po ito sa air. At yun na po ang tinatawag natin na combustion. So, thank you so much po sa pakikinig.